amigo, makikita nyo na po kung saan po ang pwesto ni Elvis na bago niyang negosyo. Ayan po mga amigo, sa pagkapatuloy po ng ating video ay pabalik na po kami sa may Ocomba. So ngayong araw daw po mga amigo ay pe-prepare ni Elvis yung lugar kung saan magbebenta siya. Vamos Elvis. Ocomba. Pero ahí donde estoy en el bar de mi abuelo, ayun po mga amigo, malapit na po kami. Como somos la familia, lo voy a hacer aquí dentro. Pero no. So ayun po mga amigo, makikita nyo na po kung saan po ang pwesto ni Elvis na bago niyang negosyo. Aki Elvis? Aha. So ayun po mga amigo, dito po ang bagong pwesto ng negosyo ni Elvis. Tabi na po talaga ng kalsada. Grabe. Habang papunta po ako dito, kinikilabutan ako mga amigo. Kasi meron na pong pwesto yung negosyo ni Elvis. Ayan po. Kitang-kita nyo na po. Nandito na po tayo sa may kalsada. So, ang sabing gano'n ng may-ari ay uupahan ni Elvis ito. Pero hindi malaki yung iuupa o ibabayad ni Elvis. Kasi ay tiya niya. Tutiya, no? Sí, esa tía guapa. Tiya. Vive aquí. Vive aquí. Tita ro ni Elvis ito. Ewan ko kung anong klaseng tita. Kasi minsan ang tita nila hindi naman nila kaano-ano. Tinatawag nilang tita. Ganun po. May-ari daw po ng bar. Aquí ha dicho que puedo coger la luz aquí. Aquí luz. Por eso yo compré ese cable. Ajá. Para llevar luz Ajá. aquí. Esto casa para quién? Aquí hay almacén. Almacén. Sí, Ajá. ha dicho que va a ver si va a mirar llaves para que yo esté guardando cosas ahí. Sí. Para no bajar. Ajá, subir, sí. subir. Para lavar cosas. Ajá, aquí ajá. detrás hay agua. Ajá. Eso puedo lavar. Aha. So, Solo cada tarde yo vengo aquí solo para vender. sí. So, ayun po mga amigo. Ito ay almacén daw ito. Lagay ng mga gamit. Pwedeng ilagay ni Elvis yung mga gamit niya para hindi nadadalhin doon sa bahay nila. And then, meron pong dito, may mga gripo dito o linisan ng kanyang mga items. So, ang gagawin daw po ni Elvis ngayon ay lilinisin ito and then mag-i-start siya bukas. So, napakagandang pwesto po mga amigo. Tama nga, tabi ng ni Omar. Ayun po yung kay Omar. Tapos, ito yung sa nanay ni Chamame na bar. Ayan. So malapit lang po kila Chamame. Pag yun po yung lugar na yun, yung may pag nagdira-diretso po kayo, doon po papasok kila Chamame. Sí, porque hay, o sea, antes, yo que en esa hay Ajá. entrada. Entrada, sí. Sí. Yo quería hablar con otra tía ahí, pero esa tía un poco así. No quiere. No bien con la Sí. Ang sabi ni Elvis, kinausap daw niya yung may bar doon kung po pwedeng magbenta, sabi hindi raw pwede. Tapos yung lola niya, ay yung nanay niya, lola ni Elvis, ayan po, ayaw din. Baka hindi raw okay. Cuando tú hablas con tu abuela, posible no quiere, ¿no? Sí, posiblemente puede decir que no. No. Puede decir, para no discutir más. Ajá. Por eso yo iba a verme con la tía. Aha. Tapos pwede pa po siyang mag-ihaw mga amigo. Pero dapat ang sabi ko kay Elvis, sabihin kung magkano ang talagang babayaran monthly. Kasi syempre mamaya ang singilin siya ng mahal, di ba? Elvis, ¿por qué tú no preguntar cuánto tú pagar aquí cada mes de luz y de alquilar? Sí, yo le he hablado de eso antes. Ajá. Ella me ha dicho que ahora no me puede decir nada porque mamá y ella buena gente, mamá buena persona. Sí. Yo igual, Ajá. Hijo. No puede ¿Cómo decir. va a pagar? No me ha dicho que yo pague. Ahora no me ha dicho que yo pague. Ajá. Solamente me ha dicho que yo trabaje. Trabajar aquí. Sí, yo trabajo y nada más. Ajá. Solo que cada final de mes me puedo dar algo Ajá. para la luz.
Sí, Nada entiende. más para luz. Ajá, Es lo que me ha dicho por ahora. No me ha dicho que yo pague el sitio. Solo me ha dicho que luz puedo dar algo, si comer un 10,000 al final de mes. Sí. Día 30 o día primero, final de mes puedo dar un 10,000, 5,000. Para que ella también pague luz de aquí. Aha. Ang sabi po mga amigo ay tiya kasi daw ni Elvis at magkaibigan yung si Chamame at saka itong babae na ito. So ang sabi, babayaran lang daw yung kuryente tapos yung sa every month po kung magkano ibibigay ni Elvis. Yon, diskumpiyado pa rin ako pero mas maganda kasi yung talagang meron sariling kung magkano talaga ibabayad monthly. Oh, mas maganda yung may usapan talaga kung magkano ibabayaran. Pero maganda po ang pwesto mga amigo. Tingnan nyo ha. Oh, kalsada na to. Tapos ayan. Oh, di ba? Pero dahil ano po mga amigo, dahil meron ng ihawan si Elvis dito mga amigo, baka gusto try kong magmarinig mga amigo ng chicken inasal. So tuturuan ko si Elvis. Baka sakaling bumenta po dito yung chicken inasal natin. Pero ayan, dalawang freidora o dalawa yung deep fryer na ilalagay ni Elvis dito. Tapos ayan, may mga lamesa na rito. Sabi ni Elvis dati daw barbecue lang daw to, yung binebentahan ng puro barbecue lang yung tinitinda. Pero ngayon makakapili po sila ng pwedeng bilhin. Kasi iba-iba yung ibebenta ni Elvis dito. Elvis, ¿qué tú hacer aquí abajo? Aquí voy a cerrar aquí. Cerrar. Sí. Hago estantería. Estantería. Sí. Para poner cosas. Ajá. Aha. Para no colocar en el suelo. Sasaraduhan doon Elvis to, tapos lagayan ng mga gamit. So ang ganda ng pwesto. Yo quiero arreglar aquí, yo quiero hacer algo grande. Sa grande, no? Yo quiero trabajar en este negocio, yo quiero hacer este negocio más grande. Mas grande. Que la gente, cuando cualquier hora de la noche, aquí 24/24 no va a cerrar. So ito po yung tita ni Elvis, mga amigo. Pinayagan po siya na magbenta dito. Napakabait nito, no? Hinayaan po si Elvis na magtinda rito. Dito po kami bumibili ng bigas minsan mga amigo kapag may binibigay kami sa mga taga-Ikukong. So suki na po kami dito sa tiya daw ni Elvis. Dati raw siya ang nagtitinda dito. Kaya lang puro barbecue lang. So alam niyo po mga amigo, ang sabi niya, okay na magtinda si Elvis Tiso sa isang kondisyon na hindi siya magtitinda ng mga inumin kasi siya po ang nagbebenta ng mga inumin dito, ng mga alak. Mañanita puede vender también, ¿no? Bocadillo, así. Sí, también puede, no pasa nada. Puede haber bocadillos aquí, freidor aquí. Ajá. El que quiere alita, algo que sea por la mañana, puedo hacerle alita. Ajá. Compra, que quiere leche, puede comer Sí. bocadillo. Aha. So ang sabi po ni Elvis ay maglalagay daw po siya ng magbebenta siya dito ng mga bocadillo sa umaga at saka gatas o kung anong pwedeng ibenta. Hindi po siya magbebenta ng hapon lang o gabi. Pati umaga po ay magbebenta na rin siya. So konting linis-linis lang dito at magiging okay din yung lugar na ito. So ito po yung matagal nyo na pong inaantay mga amigo. Magkaroon talaga ng pwesto si Elvis at sabi ko nga susuport ako dito kay Elvis at kung ano ang pwede niyang gawin pa dito o paano mapapaganda. Pero ayos na yun. So siguro kailangan ng signage o kailangan ng lagayan. Signage para malaman namin nagbebenta rito ng prito na na manok. So totohanan na po ito mga amigo. Totohanan na negosyo na ito talaga. At yung kila Mireille kasi subok lang po mga amigo. So ang babayaran po sa luz mga amigo sa kuryente ay 1,200 po. Yun ang sure na babayaran ni Elvis. Pero dito sabi ko nga po hindi sure kung magbabayad si Elvis. Pero mabait itong babae na to eh.
kilala nga ako kasi suki ako sa bigas dito. Dito ako bumibili ng bigas. So ako'y masayang-masaya mga amigo. Totohanang negosyo, sabi ko nga. Yung una po doon po kila Mama Nina, ano po yun, try lang po. Pero naging effective po at talagang maraming bumili. So lalong marami pong bibili dito dahil po malapit sa kalsada. So ayan po, nag-level up na po ang negosyo ni Elvis. And I pray talaga na maging okay ang lahat. Malamig pa, presko pa ang hangin at open siya mga amigo. Ang aking concern lang po mga amigo, syempre kapag ito ay naging matagumpay, maraming bumibili, dumami ang kita ni Elvis, syempre hindi natin may iwasan na for sure magbabayad siya ng malaking upa dito kasi kumikita na siya. Pero ano pa nga ba ang gagawin? Support lang po tayo. Pag-pray po natin na maging maayos po ang negosyo ni Elvis. At tayong lahat ng mga Pilipino ay susuporta sa kanya. So, natutuwa talaga ako dahil lahat po ng ito ay si Elvis po ang nakaisip. Wala akong sinabi, sumuport lang ako mga amigo. Sumuport lang ako sa gusto ni Elvis. At hindi ako magdadalawang isip dahil ito ang talagang pinakamainam para sa pamilya ni Tia Mami. Ang magkaroon talaga ng pwesto, yung totoong negosyo na kung saan paghihirapan para kumita ng pera. So ayan, nag-uusap pa po sila mga amigo regarding sa, siguro baka may mga gustong sabihin si ate, si tita, ano ang mga bawal, baka mamaya may bawal o ano ang para may iwasan po ang problema. O di ba nakakatuwa po mga amigo dahil pinuntahan niya ang dalawa, isang bar doon sa may harapan, doon po may bar doon, pinuntahan pero hindi po siya ayaw po pumayag. Tapos ito yung lola o nanay ni Tia Mami, hindi rin pumayag dahil hindi sila magkasundo. Pero hindi man sila magkasundo ni Tia Mami. Pero ito na hindi nila kaano-ano, tita lang ang tawag nila pumayag. At mainam pa na yung ibang tao, di ba, na hindi niya dugo, kaya tawag lang na tita pumayag. Pumayag na magnegosyo sa Elvis dito. So ayun po mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. Ang aking hiling lamang po ay share nyo po ang ating video. Alam nyo po lahat ng ito ay ginagawa natin para sa mga taga-Ipupu. Share nyo po at pati po yung Facebook fan page po natin na Pinoy in Equatorial Guinea ay i-follow nyo na po mga kababayan ko. So, lahat ng ating ginagawa, nakakapagod man, ay masaya ako sa ganitong klaseng kawang gawa mga amigo. Hindi man natin kalahi, pero nandun yung puso natin para tumulong sa kapwa. So, I pray talaga na maging okay ang lahat. I pray na sa buhay ni Elvis, pabutihan pa niya. Dahil ang lahat ng ito ay alam ko ginagawa niya para sa kanyang pamilya. Salamat po mga kababayan ko at mabuhay po ang Pilipinas. So nakakatuwa diba na ibang lahi natutulungan natin. Ganoon din sa Pilipinas, nakakatulong naman tayo. Pero iba pagka ibang lahi po ang ating natutulungan. Alam natin na pamilya ni Tia Mami ay hindi abusado. Talagang masaya na tulungan ang pamilya. God bless po mga kababayan ko. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po ang mga Pilipino. Mabuhay po ang Pilipinas. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.